when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. So rather than pag-initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na poprotektahan ng karapatan? Nagbabalita mula sa front. Grabe naman si Cayetano, parang ngayon lang pinanganak, kitang-kita yung bumbunan. Cayetano, para ka naman ngayon ka lang pinanganak, kitang-kita pa pang bumbunan mo. Parang hindi mo naman alam yung ginawa ni Bato. Parang hindi ka naman gabinete ni Digong. Ang mahirap sa mga senador na to, parang nagtatanga-tangahan eh. Di ba? Para pa sila nagtatanga-tangahan, parang hindi nila alam, parang innocent, parang ngayon lang sila pinanganak, katulad nito ni Cayetano, kita mo, ngayon lang nagkakaroon ng buhok. Diba? Ano ka ba, 10K, 10 years old? Diba? Kita mo naman yung buhok ni Cayetano. Ano ba yan? Ayan, Bato, alam mo Bato, kahit saan ka magtago, wala ka nang ilulusot dito. Wala na. Wala nang solusyon to. Kundi ang sumuko ka, yun ang tanging solusyon mo. Dahil pag hindi ka sumuko, mapapaagang mamatay si Digong. At pag maagang namatay si Digong, maaga siya magagarapon. Kasi may stress yun eh. May stress yun. Iisipin ka nun, putik ka Bato, putang ina, Bato, asan ka? Dalawa tayo pumatay, putang naka. Oh, gaganunin ka nun. Oh, sabi mo, putang naka, punta ka dito, di ka pa nagpunta, planti ka luto, putang naka. Kaya magpakita ka na Bato, para may witness naman si Digong, medyo tagal-tagalan natin yung pagkagarapon. Diba? Oh. Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, sobrang anggas pero tumakbo, baklang. Okay, dumako na po tayo dito. Medyo maganda-ganda po to. Ito pong 51 billion at last, iimbestigahan na po ng ICI. Sa wakas, kaya po talaga nag-iingay si Iyotman dahil alam niya at nararamdaman niya na parating na ang ICI. Ito na po. Alright, so ngayon po ay makakapiling po natin mismo sa linya po na ating telepono si ACT Teachers Party List Representative Tony Tino. Kong, magandang gabi po. Tony and Rica po ito. Hi, Tony. Hi, Rita. Good afternoon. Good evening to our listeners. Good afternoon, sir. Salamat po sa pagkakataong ito. Opo. Nataon po na yung pong pagpunta ninyo sa ICI para nga magsamitin ng inyong request. Request po ba ang tawag doon? Na to investigate? Well, tama po. Request to investigate. Pero may paunang anunsyo na ata ho ang ICI na isa sa mga isasalang po nila sa kanilang pagdinig this week ay mismong si Congressman Paulo Duterte. Woo! Nagalit si Pulong, sa babae tulong, nagwala o siya'y nagwala, lumaw sa saksaking bigla, ayun, pwede penumiyo, ikaw sa kilagot, iyot man, ako si iyot man, ang tamat ninyong congressman. Ayos! Maganda-ganda to, men. Pag hindi ka umaten, wala talagang betlog ang mga Duterte. Kasi yung kapatid mo, talagang wala eh. Talagang baklang-bakla eh, si Barbie. Baka ikaw, Barbie ka rin, baste. Oh. Baka Barbie ka rin. Correct. Actually, itong pag-aaral namin sa ilang mga flood control projects sa Davao City. Actually, ginawa namin itong House Resolution and we filed it as a House Resolution around, I think, mga 2 weeks ago. Okay. Tapos, even then, nung final natin ito, ay nagpahayag din kami na dadalhin din natin sa ICI. So, kaya lang may mga intervening events, not least of which yung mga bagong revelations coming from Zaldico and further revelations from Yusek Bernardo. Ito, nagpapatungkol na
supposedly sa direktang papel na ng Pangulo at saka yung mga key cabinet officials. So, yun muna ang inuna natin. Dinala rin natin sa ICI, sometime last week, nag-submit tayo ng letter along with other makabayan representatives asking the ICI to investigate those allegations. Kasi presidente na ang involved dito at napapansin natin na the other bodies like the Blue Ribbon Committee and the Senate parang hindi siniseryoso ang mga allegation na to. So yun na muna yun. Tapos, kaya nga, this week na yung naging pag-submit natin ng request. And nakita rin natin kahapon na nakaschedule pala si Congressman Pulong Duterte na mag-appear before the ICI. So, pinabuti namin na i-submit na. No, yung dati na namin pinaplano i-submit. Para magamit din ng ICI. Opo. Pero kung yung pong pinapa-investigan nyo sa ICI, yung nabanggit yung halaga ng mga flood control project, nasa may 4.4 billion. No? Pero dun sa mga naunang pagsisiwalat. Ayan na. Bulong. Kailangan umanian yan. Maniya umanin yan. Wala na. Alam mo namin, normal nunet, muna ina nyo. Diba? Ulo na kayo lamang. Ulo kayo lamang, ulo kayo nyo. Ha? Nanaon na ako, ayun, tas nimit niya yun, di pumunta, ulo kayo nyo. Ha? Ayun, niya ayaman mo, ulo kayo. Ha? O ngayon kanuwalan na IBI, kung ino mo. Ha? Ang kaya mo lang, mga mugaw. Kaya mo ang kain. Pero, wag mga matatanda taon na, hindi mo na aya, kung ino mo. Lak ng wedding, nahawa na ako kapag, ang dami kasi Ang dami kasi nagpo-forward sa akin, i-react ko raw yun eh. Putik kayo ko nga eh. Tamo nakakahawa oh. Tamo nahawa na ako oh. Nahawa ako eh. Walang matututulan daw. Nung gina ko i-forward na ng gano'n. Walat po, nung dating, dati ko lang, yung DPWH Undersecretary na si Cabral, kanya pong kinumpirma nga noon na hindi lang 4.4 billion, pero hindi 51 billion, no? Yung pong ibinuhos na flood control project sa distrito po ni Congressman Duterte nung taong 2020 hanggang 2022. So, magkaiba yung mga figura na binibigay. Oh. Well, yes, good thing you pointed that out, Tony. No? Tama yun, si Yusek Cabral, parang officially sinabi niya, no? Sa isang committee hearing na merong 51 billion na, my understanding there is 51 billion in DPWH infrastructure project, hindi exclusively. Not just flood control. Okay. Oh, yes, that's tapos tama ka 2020 to 2022. Yeah. So yung inaral namin ay a small subset of that. So okay. We looked at 121 flood control projects from 2019 to 2022. At ito ay sa Davao, along the Davao and Matina rivers lamang. May iba pang mga rivers sa Davao City. Itong dalawa lang na ito. So, kumbaga, mas maliit na subset lang ito nung hindi yung buong 51 billion ang